And now, no, this is going to be our very last session, no, by the way. Ito na yung pinaka magiging last session natin po for um, this particular, for our particular series, no, on the smart money concepts po. Okay? So, naka-replay ba ako dito? Hindi. Okay. So now, ano naman yung magiging session natin, no? For na actually, eto na yung parang pinaka best part. Kasi this is going to be the concept wherein ituturo ko sa inyo paano nag-entry. And actually, we have a very very simple concept sa entry. Gawa tayo ng checklist, no? So, gawa tayo checklist na sa entry natin. Our entry model is very simple. The SMC entry model. Actually, the SMC entry model is all about the concept of reversal. But, hindi siya basta-basta reversal. When we say reversal kasi, ganito yan eh. Ito isipin nyo yung nakikita natin pattern sa uptrend ha. Yan, di ba? Ang basic entry model sa SMC is that, di ba kita nyo itong mga area na nagbabounce na to? Yan, yung mga nagbabounce na area na yan. Ang goal natin is maka-entry tayo dito sa area na to. Which is technically, no, kapag po yan ay sinilit natin sa higher trend, let's say merong fair value gap dito. So let's say that this is in a 4-hour time frame, di ba? Ngayon, mag-zoom in tayo dito sa area na to. Yung lalagyan ko siya ng bilog. Yan. Ang gusto nating ma-entryhan is ayang area po na yan. Okay? Yang area na to. Yan. Diyan tayo mag-entry. For long. So technically, we are following the trend. Okay? Pero bakit ba siya tinatawag na reversal? Kasi po, kapag yan ay zoom in ko, itong particular area na to, ganito po makikita nyo dyan. Downtrend yan sa 1 minute probably or sa 5 minutes. Ganyan po yan sa lower. Itong box, itong circle na to, ganito siya. Ito yan. Kung ano yung nakikita nyo na drawing ko, yung circle na yan, ganito siya pag zoom in, let's say, ng 5-minute time frame. Ganyan po yan, okay? So, now, 5-minute time frame, ito sa 4 hours. Bakit siya reversal? Kasi ito, galing short, tapos maglo-long tayo. Saka, just a heads up, ito yung tinatawag natin na the basic entry model kasi pwede nyong i-apply yung concept na to sa higher time frame or sa lower time frame. Ngayon kasi, ang pinaka-basic, no, is that you find a POI on the 1 hour. So, find POI on higher time frames such as the 1 hour or the 4 hour or the 1 day. Then, once price reach your POI, you go LTF, lower time frame, like 15 minute, 5M, or 3M. Then, you execute the entry model, which is sweeping, change of character, then entry. Sobrang simple, by the way. Ngayon, once again nga, POI natin, what are the valid POIs, by the way? OB and fair value gap, actually. Yun lang. Yung mga valid POI natin sa higher time frame. Tapos sa LTF, ito na yung gagawin natin sa LTF. Sa LTF natin i-execute yung mga entry model. Which is, for example, by theory, ganito yan. Ito yung itsura niya sa 4-hour time frame. Tumama sa fair value gap. Let's say, live na nangyayari yung price, no? Live nangyayari yung price. Oops. Pag nakita natin tong ganyan, na may fair value gap dito, tapos tinamaan na ng price yan, pupunta na tayo sa lower time frame. Ang gagawin natin is, maantay natin yung price action, BOS, 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 BOS. Antayin natin yung sweeping, sabay chok. Nag-sweep siya dito, nag-take ng liquidity.
sabay change of character. Then, mag-iiwan yan ng fair value gap. Sa fair value gap po na yon, doon tayo mag-e-entry. At least 2 RR. That is the most basic entry model. Meaning, kapag nakakita kayo ng mga gantong concept na magantong entry model, hindi po yan yung klase na ilolong nyo hanggang tuktok, no. Kapag po i-apply nyo tong gantong entry model, ganito lang magiging itsura niyan po. Ganyan lang. Sa loob lang tayo nagte-trade niyan. Ganyan lang po. Unless you are a swing trader, then use this on a higher time frame. Taasan mo pa. Kung yung nabanggit ko dito is 1 hour, 4 hour, 1 day, gawin mong 1 week, 1 month. Ang LTF mo, gawin mong 1 hour, 4 hour. Ganun lang. You adjust it based on your preferences. But ako, by minimum, ang aking higher time frame POI is 4 hours. Nag-entry ako sa 5M. Actually, 1 minute ako nag-entry. Pero 5M is what I recommend for most beginners po. So, yun lang. That is the entry model, by the way. Kasi ang gagawin niya, dahil nga fair value gap yun, babalikan na yan. Tapos mag-chok and BOS and tuloy-tuloy na uptrend yan. Kaso kasi, kaya 2RR lang, hindi natin alam kung hanggang siya lang siya. What if tumuloy, bumagsak, gumanyan? Di ba? What if lang naman. So, that's the point, no? Ito kasi, safe to kasi, like, hindi tayo, nag-expect na talagang aangat yung price. We are just trying to secure a 1 to 2 RR, which is, I'm going to create a new series, ha? Gagawa ko ng bagong series sa risk management po. Also, ano po mga series na possible kong i-release soon? The Fibonacci, of course. Fibonacci series. Then, the candle range theory. Hindi ko alam if magiging series tong candle range theory. Pero baka maging series din to. Turo ko lahat ng natutunan ko on that. The Fibonacci, of course, kasama na yan yung mga harmonics, golden ratio, entry, premium discount concepts, how to do entry or how to use it as a confluence. Then, maybe, soonest, very, very soonest, Elliott Wave, of course. Yeah. But yeah, in the future pa naman yan. But yun nga, ang focus natin is ito. 1RR, which is under channel risk management. Tuturo ko kung ano yung sabihin yan soon. Okay? Now, when we are doing long entry like this, no? Ganyan lang siya. So, pakita ko po itsura. Matagal pa naman mag alas 10 kasi mag-entry ako actually right now. Kaya ako siya pinapanood na ganito. Siyempre, mag-entry tayo. No? But, hindi nyo makikita entry ko kasi mamaya pa siya mag-materialize. Saka hindi ko din alam if lalabas yung entry model ko. So, what is the SMC entry model? Let's replay, of course. Let's replay. Select date po tayo. April 1, 2025. Hanap tayo. So, let's identify the trend. Ano po ang ating trend? Galing tayong downtrend, higher time frame. We got our change of character here. So, na-break niya to dito. Ito yung low. So, uptrend tayo technically. Yun ang magiging bias. Ay, sorry. 5 minutes pala to. Angat tayo ng 1 hour. Short bias tayo, by the way. Now, actually, ito na siya. Ito na siya. Downtrend tayo. Very, very heavy downtrend. I have an order block right here. So, once again, rules natin. Find a higher time frame point of interest. When we say point of interest, lagi siya nasa higher time frame kasi nga, interested tayo sa area na yon na kapag nagpunta doon yung price, saka tayo magde-decide pa lang. So, interested tayo sa area na yon. OB or FBG. In this case, I am interested on this order block. Natamaan na ba? Hindi pa. So, this is now an area of inducement. So, or no, never mind. Liquidity. Swing point as la liquidity to, diba? Now, paano gusto ko mangyari? Bago ako mag-enter dito. Gusto ko na isi-sweep niya tong liquidity plus kumuha siya sa order block natin dito. Mas maganda nga if 50% kukunin sa order block eh. If not, okay lang.
But mas maganda yung 50% like that. But once again, kasi kumuha na siya ng liquidity dito. So, 'di ba naturo ko ng liquidity is that energy yan na parang diyan siya kumukuha ng gas niya. So, kukuha siya ng gas dito plus yung gas pa na ibibigay ni order block, malakas talaga yung expectation ko na babagsak. But once again, hindi sure ball. Kasi nga, we are talking about trading, probability talaga to. So, check na ba tayo sa ating first checklist? What's the second? Wait for the price to reach our POI. Kasi nga, yun nga yung concept ng POI. Diyan tayo interested na tumingin. Nag-BOS na siya. Hindi pa siya totally BOS eh. Ay, BOS na. But yeah, okay lang. Kasi liquidity area pa din naman yan. Nag-sweep siya sa baba. Pero let's wait. Kasi shorting bias tayo, no? Okay. So, na-reach na siya actually. Pero ayoko nung ganyan. Gusto ko makita ko na ma-reach siya sa 5 minutes. So, dito ko na siya abangan. Okay. So, wala pa. Di pa na-reach yung POI ko. Ayun. So, na-reach na yung POI ko. Tama ba? Na-reach na yung POI ko. Check. So, ngayon, sa LTF na tayo na ito nag-aantay. Ngayon, i-execute na natin yung entry model, which is sweeping, choke, entry, limit entry on FBG. Yan lang yun. So, ngayon, na-reach na yung POI ko. Ngayon, mag-aantay ako ng choke, which is, saan ba ang choke ko? So, if dodrawingan ko to, ang lalim ng choke ko. Tama? Malalim. Ito choke ko. But, pwede nyo i-consider miniature chokes. So, uptrend, downtrend, uptrend, downtrend, uptrend. So, pwede mo tayo consider as your choke. Ayan. Mini choke ba, kumbaga, internal choke. So, once the price gets there, if masisira niya yan, hindi natin alam pa eh. Kita nyo, hindi pa siya bumababa ng sobra. Kasi nga, ganyan katagal nag-aantay. Hinawakan yung price natin na POI ng 11 PM ng gabi. Ngayon, it's already 12:40 ng madaling araw. Hindi pa din nag-choke. Matagal talaga. Isa to sa ayaw ng mga traders sa SMC. Matagal nagmamaterialize. Okay. Do you guys see this? Nag-choke na tayo. We got our choke na. Ngayon. Ayan, choke. Okay. Choke. Ngayon. Saan tayo magli-limit entry? If you want the safest entry na babalikan talaga ni market, entry ka dito sa fair value gap na to. If ayaw mo dyan, dito ka sa second fair value gap na to. Yun lang. You put your limit there. So, nasa yung sweeping by the way. So, sabi ka sa entry model natin yung sweeping. Ito lang yan guys. Relatively equal highs. Naturo ko na to. Sweep. Ano nangyari after sweep? Bumagsak. Yan na yan. Yan yung sweeping natin. Very, very simple concept lang po. Sweeping natin. Relatively equal high na sweep. Tapos, magkaroon tayo ng downward movement. Okay na. Sweep. Check. Di ba? Choke. What about the choke? Choke. Check. Limit entry na fair value gap. Ito limit entry natin. Short dito sa fair value gap. Saan ang SL mo? If you want the safest SL, dito ka sa tuktok. Dito sa wicks na yan. Ganyan. Kasi sabihin yan, pag binalikan niya ni market, hindi na talaga tayo downtrend. Uptrend na tayo if babalikan niya ni market. So, talagang hanggang dyan lang ako nag-expect ng shorting. Plus, meron dito ang order block. If itong order block na to is i-disrespect, ibig sabihin, mali na yung TA natin. Or not mali, but rather the market is not going downwards. What about the TP? 2RR, sabi ko, di ba? Tingnan nyo yung 2RR natin. Sakto lang dito sa order block sa left side. Di ba? Sakto lang dito sa order block sa left side. Ngayon, we entry. So, sa fair value gap na yan. So, we sell, we limit, no? Lilimit tayo dyan. Oops. Gawa din ako ng tutorial soon kung paano nag-operate sa Mexi, no? Sell. Ngayon, babalikan kaya yan ng market. So, we watch, no? We watch. Oops. Ayan na. So, now, I set up my SL, Set up ko SL ko. I set up my TP.
There we go. So, sana mag-TP tayo. Mukhang mag-SL tayo, So, okay. SL hit tayo. Now, should we be sad na na-SL hit tayo? No. Guys, sa concept po ng trading, SL is part of the game. Normal po tayong ma-SL. Okay? Hindi talaga natin maiwasan yung SL. And it is not something na dapat na parang, alam mo yun, hala na SL. Mali yung strategy, hindi nag-work. No. Part po ng probability ang SL. Do you guys, see what is currently happening? Oh. So, na-SL tayo, pero, no, in a way, after natin ma-SL, technically, our bias is kind of correct. Na para bang bababa lang siya. Though hindi nga siya bumaba ng sobra, but our bias is correct. Talagang in-SL niya lang tayo ng saglitan. Okay. So, dapat pala, sir, no, inakumpata ng SL natin. Yeah. So, once again, yung concept ng SL na yan is, that would depend na kung sino kayo bilang trader. Now, balik tayo sa 4-hour time frame and let's find a new entry. So, okay lang yun. Walang problem sa SL. That is normal. Hindi dahil na SL ka, ibig sabihin, your strategy is not working. Na SL ka kasi, SL ka. I want you guys to change your mindset on the concept of SL na when you guys have an SL, it does not mean na mali ka. Now actually, I want you guys to look at this concept. Bakit kaya ako na SL? Dito ako nag-short, 'di ba? Sa 1 hour ata ako nakasilip. Tama ba? Dito ako nag-short. So, I am actually referring to this order block. Tama ba? Diyan tayo nag-short sa area na yan. Kaso ipapansin nyo, tinagos. Diba? Tinagos. Bakit kaya? Now, this is where high time frame matters. Higher time frame matters. Tingnan nyo sa higher time frame. Sa higher time frame, yung area na nag-short tayo actually, hindi nga yan order block eh. Wala nga eh. Walang something dyan. So, if tatanungin nyo ako, sir, edi ikaw, sir, saan ka mag-short? Kung talagang mag-entry ka, dito pa po ako. So, what I do guys, when I find my POI, turuan ko kayo daily time frame, pupunta ako. So, hanggat maaari, sa daily time frame, walang order block sa daily time frame. Ang order block sa daily time frame, andito pa. But, magsakin nga, di ba, sinabi ko sa inyo, ang minimum ko is 4 hour. Pupunta ako sa 4 hour, hahanap ako ng order block. Hindi ako nag-entry on fair value gap sa just sharing. Ito yung naging entry natin, wala nga something dyan sa 4 hour. So, now, 1 hour. Sa loob ng box na to, meron ba talagang order block? Meron. Kita nyo tong white na to? Itong white na to. Yan na po yung gagamitin ko ngayon as my POI. Bakit? Kasi merong order block sa 4 hour, meron ding order block sa 1 hour. Ang tawag natin dyan is time frame alignment. Meron sa 4 hour, meron sa 1 hour. Now, tingnan natin if talagang malakas yung reaction dyan sa binabanggit ko na area na yan. 'Di ba? Ay nag-align sila, 'di ba? Yan po yung tatawag natin na time frame alignment. Ina-align natin both. Hindi lang market movement, order blocks. Dito sa nakita natin earlier, itong somewhere dito, ito, wala namang alignment dyan eh. Okay, once again, minimum ko is at least 4 hours. So at least nababawasan natin yung risk natin when we try to do the following. Tingnan nyo yung reaction ng market. Tingnan nyo to. Yes, dumikit yung market sa POI ko. Tama. Nagkaroon ng reaction. Sabihin, valid. Valid pa din yung POI natin. Though, hindi nga lang siya tumuloy pababa. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina diba sa drawing ko na hindi dahil na tumama sa mga order blocks or FVG, sure ball na bababa na siya. Hindi. But, guys, what's important is we had this following reaction. So, paano po natin iti-trade yung reaction na yan? So, once again, we go sa lower time frame, 5 minutes. Ito yung POI natin. Alisin ko tong 4-hour POI. Yan lang. Pag dumikit dyan ng price, okay? Nasa na yung checklist natin. So,
once again, hindi talaga madali maghanap ng entry model sa SMC, 'no, but this is the most basic entry model. Probably ang win rate nito is 50% or 40%, 'no? So, ngayon, 5 minutes, saan ang chok mo diyan? Wala. So, wait natin if magsi-sweep pa siya for the final time. If hindi, okey lang, 'di ba? So, ngayon, before 'di ba, ayan na. If tatanungin niyo ako, wala naman dito parang area kung saan puwede siya mag-chok. Punta ako 3 minutes. Ayan, 3 minutes, 1 minute, wala, bawal mag 1 minute sa review ko, sa replay ko. Dito puwede or dito. Puwede kayong mag-antay ng chok diyan sa area na 'yan. Ito na lang siguro. Ngayon, tingnan natin yung pagkakaroon ng sweeping before siya bumagsak. Any kind of sweeping would do. Hindi yan, baliktad yan ang sweeping. Ang gusto natin yung sweeping galing sa taas. Okay, so nag-BOS na siya. Saan kaya yung last na sweeping niya na ginawa? Actually, madami siyang ginawang sweeping, no? Before siyang bumaba. First sweeping, swinip niya. Second sweeping, third sweeping, kaso nga hindi enough. Fourth sweeping. Madami siyang sweeping na ginawa actually. Nagko-consolidate siya sa area na yan. Ngayon, we got our chalk. Meron ba siyang iniwan na fair value gap after ng chalk natin dyan? So, 3 minutes tayo ngayon ha. Eto actually, meron siyang iniwan na fair value gap. We set our short dyan. SL natin, taas natin dito sa tuktok. TP natin. So, 2RR kahit pa paano. So, sana mag-work, di ba? Once again guys, SLs are normal, and once again, I am just teaching you guys the very concept ng SMC entry. This is the SMC entry model. Okay? Ayan na. We put our SL, we put our TP, we confirm. Ayan, medyo maganda. Ngayon guys, how do you secure your profit? Itong pong SL nyo guys, pwede nyo i-move yan dito sa positive area. Yan. So, tawag yan, break even. So, meron ka ng assured na $1. Tingnan natin if mag-TP hit. There we go, TP hit tayo. That's my point. Sa higher time frame kanina, 'di ba hindi siya naman siya bumagsak na sobrang baba. Pero in this case na-follow naman natin yung entry model natin. Nagkaroon tayo ng 2RR. Ibig sabihin po ng 2RR, if ever man na nagtalpak kayo or nag-risk kayo ng $2, ang babalik sa inyo is times 2. So magiging $4 ang risk niyan. Now, let's assume na hindi natin yan in-out muna. Na hinayaan lang natin yan. May SL na po tayo. Ayan, so tingnan nyo to, ilang RR yan, kunwari, 4RR. But guys, if you guys are going to be greedy, wala. Okay na po si 2RR guys. Malaki na pong bagay si 2RR by the way. 2RR is times 2 na po of your profit. Understandable na. Maliit lang yung namin, capital namin. Okay lang. No? But, ayun, nag-work siya, diba? So, now, you wait again for 4 hours time frame. Hanap ka ng bagong POI. So, ngayon, nagkaroon tayo ng chok actually for uptrend na tayo. 'Di ba? Nagka-chok na tayo. Yung POI ko wala na, tinagos na 'yan eh. Saan ako ngayon maghahanap ng long? Ito guys, may order block dito na asul. Now, time frame alignment. Sisilipin ko din siya sa 1 hour kung merong order block doon. Madaming order block. Paano yan, Sir Snow? Madaming order block. Di, yung 4 hour gagamitin ko as my basis. So, ngayon, antayin ko na bumagsak yan yung price para maglong ako ulit. So, 5 minutes. Tingnan nyo, meron tayong relatively equal low dito. Ano ibig sabihin yan? Pwede yung i-sweep ni market pa ganyan. Ayan, magandang confluence yan. When we say confluence, parang signs na mas maganda entry ko kasi meron akong dagdag na strategy or like confirmation ba. That is what we call confluence. So now, tingnan natin if bababa din yung market para mag-bounce. Once again, hindi all of the time, no? Minsan lilipad na si market before even going to our area of POI. Nako, mukhang hindi niya pupuntahan POI natin. Wait natin. Wala, mukhang hindi. Basta mag-antay lang tayo, ganun lang. Waiting game talaga. Ilang araw na to. Oops, nagpunta na sa POI natin. Ngayon, what is the
Ano ba yung ating checklist? Wala yung checklist natin. Ano checklist natin sa POI? So, sa POI, no? We wait for a sweep. Sa lower time frame, di ba? Sa LTF, we wait for a sweep. Chok. And then, limit sa FBG. Tingnan natin to. Walang chok na naganap. Nilagpasan na yung POI. Ibig sabihin, no entry. Wala eh. Sa 3 minutes, wala ding, for sure ako, wala mangyayaring chok dyan. So, ngayon, nilagpasan na POI ko. Do I still entry? If you want to risk, pwede. So, eto. So, nilagpasan na yung POI ko. But, so, syempre, sir, ano na eh, masyado na matagal yung downtrend niya. Baka pwede ako mag-long. Kasi, syempre, mapapagod yan. Try natin. Pero, eto guys, low probability entry na to. Unless may POI ka pa dito. Pwede siguro itong order block na to. Ayan. Pero, ang pangit eh. Pero, sige. Ano yung mga checklist natin? So, kunwari, sige. Pero, once again bad na to. So, nag-sweeping na tayo dito. May sweeping na tayo naganap dito, di ba? Ito yung change of character na inabangan ko. So, tapos na tayo sa sweep. Check na yan. Check. Antay ako nag-chok if magkakaroon. Tagal. Wala pa ang chok. Kailangan, yan, nagka-chok na. Ano yung iniwan niyang fair value gap? Ito, di ba? Long tayo dyan. Long, SL ko dito sa week na to. Or hindi, dito na lang. Tapos 3RR. Hindi, 2 lang pala. 2. Ayaw natin maging greedy masyado. We set up buy limit. Buy. And now, we wait. Ipabalikan yung entry natin. Mukhang front run tayo. Wala, mukhang iniwanan na tayo. Ito guys yung front run. And normal din to. So, hanggat hindi na-reach yung area of TP ko, hindi ko to aalisin. Okay? Hindi pa naman na-reach yung TP area ko na gusto eh. Pero feel ko wala na to. This is normal guys. Oops. Wait lang. Let me set up my SL first. And my TP. Ngayon guys, ang ginagawa ng SL, it prevents us from losing even more. Kasi what if bumagsak yan and nakalong tayo? So, magiging negative na yung balance nyo. So, ang goal ng SL is to stop. No? Kasi what if akala mo hindi bababa, no? So, inalis mo SL mo. Eh, what if lumipad pa baba? Gumanon. Mawawalan ka ng pera sa wallet, no? Mauubos ka. Ito, ang goal nito is to save, no? Para ma-save yung wallet mo na hanggang doon lang yung loss mo. And SL. Once again, sinabi ko na, pinaliwanag ko na low probability siya. Kasi nga, wala ni. Yung original natin na POI, point of interest, is tinagos na po. So, sabihin, dapat, pagka tinagos na ang POI nyo, stop na. Wait for a new setup. Punta tayo sa 4 hours. Wala na. So, ayan. Ngayon, saan ka po next na mag-entry dyan? Actually, wala. Wala na akong entry dyan. Ayan. Bumagsak ng sobrang lalim. Eh, paano yan, Sir Snow? Saan ka mag-entry dyan? Sige nga. Kung ako dyan, kita nyo tong white na to, yung order block na yan. Yan ang POI ko. So, kung babalik mo dyan yung market, dyan ako mag-short. Okay. Oops, wait lang. So, ito. Sorry, na-spoil na tayo, but 5 minutes. Okay. Ngayon, entry. Paano entry natin dyan? Change of character, chok. Fair value gap dito. Pero actually, obvious dito. Obvious dito na SL tayo. Pero, no, sana po naalala pa natin yung ating checklist. Sweep, chok, limit. Guys, there is no sweep here. Kasi talaga ang sweep na hinahanap ko guys,
weak talaga. So, yun. Ngayon po, nagma-matter na sa atin guys, no? So, at yung kanina ko mga tinuturo is like the basic. But ngayon, deep dive tayo. Ano ba yung hinahanap ko specifically pag naghahanap ako ng sweep na tinatawag? Yung sweep guys, ang hinahanap ko weak talaga. Kumbaga kita niyo 'tong week na 'to, talagang nilalagpasan ba gano'n, like nilalagpasan. Ano 'yan, ta's magwi-week pataas, 'yun. Kaso kasi bibihira lang siya nangyayari. 'Yan, 'yan yung sinasabi ko pong sweep. 'Yan po yung hinaantay ko talagang proper sweeping. Saktong-sakto do'n sa gusto ko ipakita, nice. So, ngayon 'pag nag-sweep, 'yan talaga guys yung sinasabi kong sweeping. Meron tayong swing point here na na-take na siya kaya X ang nilalagay ko 'pag nakuha na yung liquidity. Tingnan niyo hindi nag-break above. So, next we wait for choke. Ayun, nag-sweep pa siya second time, oh, ganda, bago siya nag-choke. Ngayon, guys, kita niyo 'to, nag-choke na siya. Ano nangyari nung choke? May fair value gap. Diyan na po tayo magso-short. Kaso delikado tayo, bakit? Based sa movement na ginawa ni Ethereum, mahilig siya mangganyan. So, dahil mahilig siya mangganyan, there's a chance na baka ma-SL tayo. At least guys, I'm showing you like how I decide no based dun sa way ko of trying to find the market. Yan talaga yung sinasabi kong sweeping. Yan yung yun yung hinahanap ko. Now we set up our limit, no? SL limit. Yan. Then now we wait. Kakatakot. Baka ma-SL. Pero once again, SL is part of the game. SLTP. Isa-isahin ko lang. Paldo. Ahay. Nakakatakot yung ganyan pagka pinapanood mo na live. Pero sana mag-TP. Ahay. Babalik sa sa SL na natin. Feel ko babalik sa SL. Ma-SL tayo feel ko. Oops, okay. Na-SL tayo, 'di ba? Ngayon, tingnan natin if after tayo ma-SL babalik sa TP area natin. Kasi most of the time guys, ganun ang nangyayari. And I'm going to give you some tips kung paano yung na-avoid. Kita nyo, in-SL lang tayo, sobrang nipis, tapos nagpunta sa TP natin. Tingnan nyo po, mangyayari. Kita. Bakit kaya ganun? Like, how do you avoid this kind of, problem? Kasi ang ganda sana ng entry. Pero tingnan nyo yung SL natin. No? Talagang sinakto niya lang dun sa SL ko bago siya nagpunta sa TP area natin. Sabihin niya probably, o nga no Sir Snow, sana inangat pa natin to. Kahit kaunti. Guys, I hope that you still remember yung sinasabi kong favorite session ko. Session number 7. Ano yung session number 7 po ba natin? Balikan natin session number 7 ko. Ang session number 7 ko po ay ito. Swing point as liquidity zone. I want you guys to rewatch that again. And tell me, bakit tayo na SL? Swing point as liquidity. Guys, for the market to go down, it must sweep a liquidity area. Ngayon, sinadya ko po to actually na ilagay dito, sa buti nga nangyari yung in-expect ko na ma-SL tayo. Bakit? Guys, most of the time, yung mga gantong area ng wicks, yan po yung mga binabalikan ni market before siya mag-go down. Ito kasi malayo na to, imposible na to. But remember, sa concept po na liquidity natin is that yung mga ganyang area, diyan kumukuha ng lakas si market. So, sige nga Sir Snow, if talagang mag-SL ka po, magpe-placement ka ng SL, saan ka magpe-place ng SL? Actually, kita nyo tong week na to. Di ba meron tayong week dito na sobrang laki. Nilalagyan ko yan ng box. Then, susukatin ko yan. Di ba kita nyo tong kalahati na to? Kasi malaki yung box, actually, malaki yung week. Kukunin ko itong lower part na to, yung kalahati niyan. So, susukatin ko ulit ng secondary. Yan. So, ito actually dito. Dito ako mag-SL. Yan. Sa 1/4 yun. 1/4 itong week na to. Diyan po ako mag-SL. Kaso, mababago ngayon yung target ko para maging 2RR ako. Yan, mababago.
So now, let's redo it. Kunwari mag-e-entry ako 'no, ulit. So ngayon ito na lang 'no, basis natin sige i-simulate natin siya ulit. So may verbal gap na ba after ng chalk? So yan na. So let's sell limit dito. And now we wait 'no. So yun yung sinasabi ko guys, session 7 'no, diyan talaga babalik at babalik lahat, eh. Oh, inangat na natin yung SL. Kaso yung TP, hindi natin sure if mai-hit yung TP. Pero tingnan natin. It's all about waiting naman, eh. Yan yung tinuturo ko ngayon is like adjustments na pwede nyo gawin sa entry nyo. Kaso you guys have to be patient. Kasi matatakot kayo dyan, eh. Babalikan tong area na to. Matatakot kayo for sure. Magne-negative at magne-negative kayo. But you have to trust your technical analysis. Kasi what if, sabi nyo, wala na to, matatalo na ako, ika-close ko na to. Tapos pagka-close mo, nag-green, nag-positive ka. Ayun, TP tayo, di ba? So, maliban dito, so napakita ko na po guys yung proper sweeping ha. When placing SL, place it above or below wicks. Wicks equals liquidity. And liquidity, binabalikan ni market. If you want to be safe. Okay? If you want to be safe with your entries, then yan lang mapapayo ko sa inyo. So that is it by the way for the basic entry model ni SMC. No? And this is where the Smart Money Concept series would end. No? I am planning on creating more series once again. Risk Management series. Then Fibonacci series. Then the Candle Range Theory series. No? Candle Range Theory series. Then Elliott Wave soon. Then of course, magkakaroon din ako ng series no for frequently asked question, questions or like requests, no? Viewers requests. Like for example, sir, paano gumamit ng ganito? Iko-compile natin 'yan. Gagawan ko kayo ng tutorials na wherein makikita niyo yung mga nire-request ng other viewers para mapanood nyo. And if may tanong kayo, gagawan ko siya ng video to answer it specifically if alam ko kung paano sagutin ha. Kasi baka hindi ko alam and ayun. So once again guys, thank you so much no for tuning in simula session 1 hanggang session 16. So next series that would be coming up, unahin ko muna siguro si risk management series no before tayo mag-proceed sa mga to. Pagsasabayin ko si risk management series na kasi viewers request series. Okay? So once again guys, thank you and see you sa next series natin.